Hi guys, this is Neil and welcome back for another online educational vlog. So ang video na ito is about the effective ways of learning in online study. So bago ko ibigay yung mga effective ways or mga steps of learning, i-define muna natin or i-describe natin ang online learning sa video na ito. Online learning can be highly effective when learners follow a structured process and understand the factors that influence each stage of learning. Yes, it's very true yan. Kasi kung naintindihan mo naman kung ano yung nag-a-affect na factors dun sa mga yon at fina-follow mo yung process, at the very end of a learning process, meron ka talagang magandang matututunan. Pero kung hindi mo sinusunod yung dapat at yung process, then pwede ka magkamali ng understanding sa iyong natututunan based kung i-compare mo sa isang learning objectives. So, it's very important na always i-consider yan kung ano ang process, stick mo na doon. Huwag mo i-modify, huwag mong iibahin kasi maiiba rin ang pace ng learning, maiiba rin ang learning process, maiiba rin ang learning outcomes. So, it's very important yan. So, dito na tayo sa mga steps. So, ano yung steps na mga binanggit ko ng mga nakaraang videos or mga previous videos is ito yon. So, methods of learning, understanding, application, and verification. So, 4 na steps yan. And per steps, magbibigay din ako ng mga factors affecting each area. So, dito tayo sa number 1 step, which is the method of learning. So, ano ang method? Pwedeng reading, pwedeng writing, pwedeng listening. So, ang method na to is focusing on the information na pwede mong makuha in terms of listening. So, ano ang listening? Pwedeng online lectures, recorded videos, or podcast. So, podcast actually. Hindi ko siya masyadong mabigkas. Podcast. Yes, kasi sa online lectures, mostly makikinig ka talaga ng sobra. Kailangan malinaw din ang internet mo. Ganon din sa mga recorded videos. Kasi hindi naman lahat is napapanood talaga. So, podcast din is ganon din. So, yan ang mga example ng listening method. So, doon naman tayo sa reading. So, reading is, of course, number 1 ang libro dyan. Yung mga notebook mo sa iyong mga, tawag dito, mga tinitake note, mga PDF files, e-books, sa digital books yan, sa, tawag dito, internet. Mga discussion post or mga forums, mga group forums, group discussions, yan ang example ng reading. Kasi binabasa mo ang text o yung teksto ng task or discussion or lesson na meron ka. Next method is writing. So, ano ang writing? Yun yung specified na yung nino-note taking mo yung specific discussion on specific task or specific lesson. So, meron kang notebook. So, example, notebook. Nag-note taking din ako. Kahit na hindi ako nag-aaral ngayon, nag-note taking ako kasi yung mga ibang ginagawa ko na vlog, sinusulat ko dito at chine-check ko kung tapos na ba siya or hindi pa. So, even sa ganitong ginagawa ko, gumagana pa rin lahat yan. Another one is when you are making a summary, when you are doing your assignment, nag-note taking ka. When you are doing your discussion responses, yung mga tawag dito, reaction papers, note taking yan. So, yun yung mga examples doon. So, ano ba ang mga factors na nakaka-affect dito sa stage na ito? So, ito yung number 1 factor. Quality of the content. So, quality of the content means, ano ba yun? Clear ba yung audio? Hindi ba malinaw yung mga boses nung nagdi-discuss or nagdi-lecture ng online? Readable ba yung mga materials? Yun yung quality. Baka naman, mayroon ka material na nababasa online pero blurred. So, paano mo babasahin yun? So, mga ganon. Hindi maganda yung pagka-structure ng mga lessons or ng mga text. Hindi siya organized. So, yun yung nakaka-affect doon sa quality of content. So, next na factor naman is nakaka-affect din dito ang learning style. So, ano ang learning style mo? Ikaw ba ay visual, auditory, kinesthetic, or ano ba ang preference mo doon sa mga yon? Saan ka ba mas strong pagdating sa mga learning style na yan? So, kailangan mong makita kung saan ka na part doon para mas mai-apply mo siya, pero huwag mo rin kalimutan na i-try mong i-apply yung ibang learning style paunti-unti. Baka sakaling matutunan mo naman kung paano siya i-apply sa future learning process na gagawin mo. Next is technology access. So, technology access, internet speed, device quality,
Platform stability. So platform stability is, of course, LMS, web. Internet speed means your internet connection, Wi-Fi, or land area network ba yan? Device quality, anong klaseng device ang ginagamit mo? Compatible ba with the learning management system? Compatible ba with the other factors na pwede makaka-affect dyan sa process of learning. So, kailangan mong i-check din yan. Next is the learning environment. Kailangan mo ba ng quiet space, a minimal distraction? Kailangan mo lahat yan. Kasi hindi ka nga pwedeng mag-aral ng merong ingay dito, may ingay doon, may away sa likod mo, merong pang nanggugol sa harap mo. So, hindi ka makakapag-focus pag ano. Another factor is time management. So, time management is your ability to adjust your schedule, ability to focus during your study sessions. Hindi yung nag-aaral ka ngayon kung sino-sinong iniisip mo dito, meron kang problema dyan. So, aral is, dito ka lang, aral lang yan. Kapag inallocate mo yung oras na to sa aral, aral lang yan. So, gaya ko, ina-allocate ko yung oras ko dito sa pag-vlog or pag-take ng video, dito lang talaga. Kasi hindi ka pwede mag-isip ng ibang bagay rather than sa current na ginagawa mo, especially kung kailangan niya ng focus. So next step naman tayo, which is understanding. Sa word itself, ano ang naiintindihan mo? Pang-intindi. Nakakaintindi ba yung learner? Yun yung mga isa sa mga tanong dyan. So, i-describe natin ang understanding dito. Ang understanding means making sense of the information and connecting it to existing knowledge. Yes! Kasi kailangan mong maintindihan yung isang task or isang lesson, isang discussion, at kailangan mo siyang i-connect to something realistic or real life talaga, or pwedeng real life experience. So, yun yung isa sa mga good dyan kapag ikaw ay nag-online learning kasi nga, mas marami kang chance na pwede mo siyang i-apply into different real life factors. So, ano ang mga factor naman na nakaka-affect ng understanding? So, ito yung una. Clarity of instruction. Simple explanations ba yan? May enough examples ba yan? Mayroon bang enough demonstrations na actual? Yun yung mga example na meron siyang clarity. So, ikaw naman, kung may clarity of instruction, kailangan mo ring magtanong, mag-clarify, mag-verify. Always. Next factor na nakaka-affect dyan is interaction. Yes, interaction means ability to ask questions, kung chats man yan, forums, or mga online sessions. Kasi nasa online study ka nga, hindi ka pwedeng tatahimik lang doon na nakaganon ka lang. Yes. Tapos bukas makalawa, hindi mo na alam kung gagawin mo. Always interact. Kasi it's very important kasi para masanay ka nga na mag-ask, hindi ka mahihiya. Kasi maraming tao nahihiya magtanong nila, akala nila masama yun. So, always practice this all. Next factor is self-paced learning. So, self-paced learning, sa understanding, kailangan mong matutunan kung paano maging flexible sa pag-pause or pag-replay or pag-revisit ng iyong mga learning materials. Kasi baka diretso ka na lang, sige, okay yan, diretso na yan kasi ano lang naman video, video recording, mga ganyan. Kailangan mo siyang i-analyze din. Kasi ganun ako, nag-watch ako ng video every 10-15 seconds, in-stop ko yan. Minsan binabalikan ko pa. Kasi kailangan kong i-verify yung mga sinasabi doon sa video. Minsan sinesearch ko pa yung per word kapag hindi ko alam ang meaning. So, yun yung process of learning dyan. Next is motivation and engagement. So, gaano ka taas ang interest mo sa isang subject or gaano ka taas ang set na personal goals mo dyan. Or let's say, professional goals. So, papasok na doon yung paano mo i-keep yung sarili mo na well-motivated sa pag-undergo ng online learning process. Another factor is, or the last factor is feedback. Yes, instructor, teacher, or peer feedback or your classmates feedback na pwede mag-clarify ng mga misunderstanding. Kung meron kang na misunderstood, meron kang hindi naintindihan, merong part na complicated yung understanding mo sa isang task, discussion, or subject. So, it's very important. And move tayo sa next step, which is application of learning. So, ito na yung pag-apply ng learning into a real-life scenario or your real-life experience. So, ito yung description na yan. Application involves using the learned knowledge in practical or real-life situation. Yes, yun yung sinasabi ko kanina pa, na kailangan mong i-apply yung naiintindihan mo doon sa inaral mo sa isang real-life scenario or real-life experience. So, ano naman yung mga factor na kaka-affect sa application? So, ito yung una. Practical assignments. Mga example yan, case studies, projects, simulations. So, nagkaroon ako na experience sa practical assignment ng projects na actual. Sa diploma in engineering, gumawa ako ng parang, kalimutan ko na para siyang yung sa car yun. Basta dito, kung meron pa akong video, lalagay ko dito yan. Yun yung project ko.
Nakalimutan ko na kasi yung pangalan ng project. Parang ano yun siya, sa steering system ng isang vehicle. So, yun yung isa sa mga example dyan. Simulations, pwedeng nagkaroon ka ng simulations, hindi ko pa na-try to. Ang case study, of course, lagi ako nagkagawa ng case study, maraming beses na. So, mas gamay ko ang case study kaysa other types of practical applications. And practical applications, pwede ring actual applications. Pwede ring assessment through actual applications. Mga ganun, testing. Ganyan ba? Next factor is real-world relevance. So, ang example mo ba or ang application mo ba is linked to real life or professional context? Mga ganun. Kasi kailangan mong makita yan kung yan ba ay magagamit mo in the future as professional or as personal or in the community lang ba? Or something like to pass lang a certain subject na hindi mo na magagamit kahit saan. Mga ganun. Next factor naman tayo, which is practice opportunities. So, practice opportunities is the quizzes, the exercises, and problem-solving task na part ng iyong learning process. So, sa online study, meron din naman yan. Mostly quizzes and problem-solving sa math. Mostly, math yun eh. So, naalala ko pa ang pinaka-lowest grade ko nga is sa Philippine taxation kasi nga doon ako mahina. Dahil ang dami niyang scenario na kung ano-ano mga percentage na kailangan mo i-calculate. Which is, I love math naman pero hindi ko gusto yung part na yun kasi nga masyado siyang complicated. But I love studying, of course. Another factor is the confidence level. So, gaano ka taas ang confidence level mo when it comes to your learner ability or learner belief mo na kaya mong i-apply yung knowledge. May trust ka ba sa sarili mo? Kasi yung iba, sabi, I am totally confident. Pero pag pina-apply mo yan, down na. So, hindi ka dapat nagsasabi ng ganun. Bakit? Kailangan mong ma-aware yung mga tao sa paligid mo para matuturuan ka nila and mami-mentor ka and plus, magiging aware sila. Kasi mamaya, nag-expect na pala ng sobrang taas na hindi mo naman pala dapat ganun kataas ang expectation. So, kailangan mo i-make aware yung tao doon sa level of confidence mo and level of ability mo and belief mo sa sarili mo. Last factor na nakaka-affect dyan is the guidance and support. So, ano to? Relating to instructors' instructions and mga rubrics. Ano yung mga typical process or ano yung mga scenarios, ano yung mga processes, paano siya gagawin. So, most of the time, kapag medyo hindi mo naintindihan yung instruction, dapat magtanong ka talaga. So, yun yung sinasabi ko, always ask kasi wala namang masama magtanong. Mga ganun. Pero yung iba nga, nagtatanong kasi ang sinasabi naman ng others for sign daw ng katalinuhan ng pagtatanong. Hindi po. Hindi sign ng katalinuhan ng pagtatanong. Sign of curiosity lang yan. Curious ka lang. Masyado kang curious kasi nga, hindi mo siya naintindihan. Ganun kasi para sa akin yun. Move na tayo sa fourth and last step which is verification of the acquired knowledge. So, validation ito na part. So, ang stage na ito ensures na yung learning outcome na-achieve mo or natutunan mo was correct. So, ano yung mga factors naman na nakaka-affect dyan? Una is assessment. So, assessment is through online quizzes, exams, presentations, and assignments. So, yan yung mga assessment part na yan. Pwede ring practical applications kung kailangan mo ng actual application. Mga ganon. Second factor na nakaka-affect dito is self-assessment, which is about reflection, yung practice test na ginagawa mo sa sarili mo and revision of activities na pwede mo pang gawin kung kailangan mo mag-revise or kailangan mo mag-improve. Next is feedback mechanism. Yun yung about timely and constructive evaluation. So, dapat on time talaga siya kasi hindi pwedeng i-delay dahil minsan nawawala ang learning kapag masyadong delay ang pagbibigay ng feedback. So, always ask feedback on time talaga. Another one is the peer review. Yes, group discussions and collaborative learning. Kasi minsan, hindi nag-agree yung mga nagbibigay din ng ideas or feedback or yung mga nag-a-add ng information or nagre-reject ng information. Minsan may ganun talaga. Pero yun nga, important is kailangan alam mo kung sino dapat ang mapagtanungan yan, kung sino yung mas alam mo na alam talaga yung mga subject o mga bagay na tinatanong mo. And last factor na nakaka-affect sa verification is consistency. So, yung verification is it a consistent practice? Repeated practice ba yan? Reinforced ba yan over the time? So, meron yung sinasabi na yung practice na very solid na talaga. So, yun yung isa sa mga important factors na pwede mong tignan dyan para ma-verify ang isang knowledge or isang natutunan mo sa isang subject. So, iko-conclude ko yung discussion na to as effective online learning is a systematic process that moves from receiving information to understanding, applying, and validating knowledge.
So, success on this depends on how it is combined by a learner in terms of discipline, the instructional quality, the technological support that he or she receives, and how active the learner is engaged with the learning process. So, yung mga factors na to, kapag well-managed kasi, it can be a good contribution para maging effective ang isang online learning process, or magiging more effective pa yon than a traditional classroom kung alam mong i-apply at alam mo kung paano siya dapat intindihin, i-apply, i-verify. So, yun yung about sa video na ito. So, thank you for watching this vlog. Please don't forget to comment kung may mga questions ka. Paki-like na rin and subscribe sa aking channel para lagi kang updated sa aking mga next educational vlogs. Bye!